Eto po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Isa na naman na adik, pinagtripan si BP Sara. Ano mang meron sa'yo, BP Sara? Lagi kang pinagtitripan ng adik. O, iba to ha. Hindi ito yung dating nagtitrip kay BP Sara na mataas ang posisyon. Oh, wala to sa politika. Ah, ito ay ordinaryong mamamayan. Eh, pinagtitripan si BP Sara. Mamaya pag-usapan natin yan. Anti-dynasty law. Konektado sa sunog. Ba? Talagang connect na. Pangatlo, bato. Kasama ni Guanzon. Makala ko ba nagtatago? Ha? Abay namamasyal. Di umano. Kasama si Guanzon. Mamaya pag-usapan natin. Pang-apat, Guanzon may sinuwalat sa baho ng Rimulya. Naku, actually madami yan. No? Pero siguro mas maraming alam. Di hamak itong si Atty. Guanzon sa baho ng Rimulya. Meron siyang siniwalat. Mamaya-maya lang pag-uusapan natin yan. At marami pa po tayong topic, hindi lang po yan. So sana mapanood nyo itong vlog na ito simula hanggang sa matapos. Okay? Papaalala ko lang po, pagpasok agad, i-like nyo po agad itong video na ito. Like po. And subscribe doon sa mga hindi pa po subscriber ni Coach Oli, yung mga bagong manonood. Or matagal na, yung iba hindi pa nakaka-subscribe. Meron diyang subscribe button. O, ano lang yan. Libre naman po yan. Click nyo lang, subscribe. Maraming salamat po. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli. Bida ang balita. Eto, pag-usapan natin, napaka-importante nito. Merong bagong facts, bagong detalye dito sa pagkakademanda, pagkakasampa ng reklamo dito kay BP Sara dito sa Ombudsman. Okay? Tingnan natin ito. Bulto-bultong dokumento ang bitbit ng iba't ibang civil society leaders sa Office of the Ombudsman na maghain ng mga reklamong plunder. Ang dami nun! Oh, siglit, asan na yun? Ang dami niyan Meron bang nakasulat dyan? Baka mamaya paek-ek nyo lang yan. Sana man lang kayong media, binulatlat nyo. Pakadami naman ata niyan. Nasubukan ko naman sampa sa bagay sa Supreme Court. Baka dyan sa Ombudsman, mas marami. No? Ito yung reklamo. Isinampa sa Ombudsman, Nino! Boyi, alam na this. Ito ang bitbit ng iba't ibang civil society leaders sa Office of the Ombudsman na maghain ng mga reklamong plunder, graft, malversation at bribery laban kay Vice President Sara Duterte. Inireklamo rin ang 15 opisyal ng Office of the Vice President at DepEd na minsang pinamunuan ni Duterte. Kaugnay yan ng umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at DepEd. Her indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Yun! Yes, Father! Naka-uniform pa talaga. Ay, kasi po tayo hindi po Katoliko. Hindi ko alam kung naka-uniform siya. So, ibig sabihin na he is representing the Catholic Church. So, I don't know kung ito ba ay hinahayaan ng Katolikong simbahan. Pero hayaan na natin yung religious part na yan. Nirerespeto po natin ang lahat ng reliyon. Pero ito kay Father, talagang dinidiin niya si BP Sara. Ang tanong ko lang sa inyo, di ba? Bakit napakadaming confidential funds? Simula't simula sa presidente, mga secretary, at kung sino-sino pa hanggang sa local government may confidential funds. Bakit napagtripan ninyo si BP Sara? Wala namang problema kung yun ay sisilipin nyo dahil kayo ay mahal nyo ang taong bayan. Ayaw nyo maraming nagiging adik. Gusto nyo maayos na bayan. Ba't si BP Sara lang? Ang daming may confidential funds. Yan po nagiging problema natin Pag nakatingin lang tayo sa isang tao, ibig sabihin, trinabaho. Tatandaan nyo po yan Naku, napakantindi yan. Kasi pag yung ibang tao hindi isinilip, tinatrabaho.
Alam yan ng mga vloggers, wag tayong maglokohan. Bakit yan lang ang isinilip ninyo? Ah. Alam yan ng mga politiko. Alam yan kahit ni Auntie Claire. Sila nga may trolls eh. Alam nila kung sino pinapatrabaho. Pinatrabaho yan. Di ba? Ah. Father, tanong, magsisinungaling ka o hindi? Nagtahin ako yung nagtatanong lang. Oh, pinatrabaho ba yan o hindi? Kung hindi pinatrabaho, bakit diyan kayo lang nakasilip? Ah. Sa tingin ninyo, sinungaling tong father na to? Huwag na lang nating tawagin father. Tong pari na to. Sinungaling? O hindi. Okay na magdesisyon. Nakita natin sa deliberation ng House of Representatives at ito ay sworn statement ng mga empleyado mismo ng DepEd, yung abuse sa paggamit ng confidential fund. Alam niyo po, yung confidential fund, kahit sinasabing confidential, may malinaw na parameters kung paano ito ginagastos. Hindi po ito kitty fund. Ayan. So, ibig sabihin, kahit confidential funds, hindi mo pwedeng sabihin na kung saan-saan mo to gagastusin. Meron niyang patuntunan kung paano gagamitin. Tama. Kaya nga, sinubmit niya sa COA. At anong sabi ng COA? Nagamit ito ng tama. Anong mahirap intindihin doon? Kasi alam mo nyo kayo, okay? Ako'y matanong ko lang, sabi ko nga, nirerespeto ko lahat ng reliyon. Tanungin na lang natin yung Katoliko. Huwag na nating tanungin yung hindi Katoliko. Ito bang pari na ito ay proud kayo to represent Catholic Church? Yan na lang. Ngayon kung proud kayo, di so be it. Kayo Katoliko eh, di ba? Pero ito namang sinasabi niya, ginamit ng tama at pinatunayan niya ng COA. Di ba? Ang problema nyo kasi, hindi kayo lumusot sa impeachment, tatambakan ninyo. Okay? At asahan natin, marami pang gagawin kay BP Sara. Even them, yung mga pink, sinasabi, pag nakatakbo si BP Sara sa 2028, panalo si BP Sara. Kaya they are trying to eliminate BP Sara hanggang 2028, tatapunan siya ng putik. Ang problema, yung putik, hindi tumatama kay BP Sara. The records, the stats, the trust rating will show hindi tumatama yung putik. Yung putik na binabato ninyo, bumatama kay Bongbong Marcos. Dahil si Bongbong Marcos dumadaos ang rating. Gets po natin. Kaya nga sinasabi ko, tigilan nyo na kasi sira kay BP Sara. Unless mamatay si BP Sara, she will be the next president. Tapos na po yan. Focus na lang po tayo sa iba. Palakasin nyo yung kumuha kayo ng ibang vice president na malakas na pwedeng pag na-impeach si BP Sara ng presidente na siya, pwedeng pumalit. Palakasin nyo Congress. May mga paraan. Okay? Ng mga politiko. Kasama sa mga inireklamo ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zuleika Lopez, tagapagsalitang si Attorney Michael Poa, at dating Vice Presidential Security and Protection Group Head at ilang mga taga-OVP at DepEd. Inilakip ng grupo sa reklamo ang report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga sa confidential funds ng BISE, kasama na ang mga acknowledgement receipts ng mga tumanggap ng confi funds gamit ang mga gawa-gawa umanong pangalan tulad ng Mary Grace Piatos. Lintik na Mary Grace Piatos na yan. Hindi ka naman talaga maglalagay ng totoong pangalan dyan eh. Okay? Halatang halata kayo eh. Kayo nagtatanong, magdiretsahan nga tayong mabuti. Kayo ba ay komunista? Kayo yung mga makakaliwa, kayo yung mga rebelde, kayo ba ay konektado sa CPP, NPA o yung panggugulo? Terorista, panggugulo ng gobyerno. Di ba? Ay, tanong ko lang, kayo ba ay hindi member ng mga nabanggit ko? Diretsa ang tanong na yan.
Kasi kung hindi kayo member no, nakakapagtaka yung mga galawan ninyo eh. The likes of you, guys. Nakakapagtaka lang. Kung hindi kayo member ha, kung hindi kayo komunista, etc., etc. Kasi meron talagang sinisira eh. Alam naman natin dati pa yan. Okay? Kayo na mag-isip kung sino-sino tong mga taong to. Alam natin na mayroon talagang gustong sumira sa gobyerno. Gusto pabagsakin ng gobyerno. Ito yung mga komunista. Ha? Ito yung mga, kung ano, may tinatawag silang lefties, kaliwa, kanan, kung ano-anong tawag nila. Iisa lang ang punto niyan. Pabagsakin ng gobyerno. Hindi nyo ba alam, the fact na kinakampihan nila ng kinakampihan at sumasang-ayon sila sa gustong mangyari ni Bongbong Marcos ay pagpababagsak na ng gobyerno. Bakit? Nasisira tayong lalo. Imbis na nagiging accountable, ang adik hindi nagiging accountable. Instead na nagiging accountable, ang mga masterminds, ang mga nasa ghost projects, yung mga flood control projects, hindi nagiging accountable. Indirectly, people are involved sa pagpababagsak ng gobyerno. Kaya nga yan ang tanong ko eh. Kayo na lang tanungin ko mga manunood, itong mga ito ba ay komunista? At kung hindi man sila komunista, ito ba'y galawang komunista? Hiling nila sa ombudsman, silipin din ang bank accounts ni Duterte at hanapin kung saan talaga napunta ang confidential funds nito. So, ang hiling nila sa ombudsman, ano pang aasahan natin? That is the problem. Yung ombudsman, hawak ng presidente. Kung titingnan nga natin, very questionable ang pagkakatalaga kay Boying bilang ombudsman. Bakit siya? Politiko siya. Ang dami niyang kamag-anak na politiko. Tapos ombudsman siya. Tapos mukha siyang press con. Napakahilig niya sa camera. And alam natin na si Boying is involved sa pagkidnap kay PRRD na may utos ng presidente. Nagalit kay BP Sara. So, ano nga asahan mo dito? 'Di ba? Kasi wala silang talagang laban sa Supreme Court eh. Una, ang Supreme Court hindi tinalaga ng presidente. So walang utang na loob. Hindi politiko. Hindi kailangan, wala siyang pakialam kung maging presidente si BP Sara or hindi. Kasi wala siyang kaplano-planong tumakbo or ang pamilya niya hindi tumatakbo. And unlike the ombudsman, ang daming kamag-anak na politiko. Oh, even Boying is a politician. What can we expect with Boying? Nagkampi-kampi na si Jai. It's public knowledge. Lahat yan ayaw kay Sara. Lahat gustong pabagsakin si Sara. We have a problem sa mga nangyayari ngayon. Kita mo nga anong ginagawa nila. Di ba may issue pa dito na yung isang preso ay kaklase daw ni BP Sara sa law school. 1991. Ano siya nun? Elementary pa lang. 1991 high school ako ata nun. Ano pa to si Sara? Elementary lang to. Ang aga naman mag-law school ni BP Sara. Alam mo yung ganon, ridiculous na talaga ang nangyayari. And that's why it's a desperate move. It's very obvious. Importante yan kasi dyan mo makikita yung flow of money. Yan ang mag-establish ng kaso ng plunder. Paano siya nakikinabang sa mga pondo na Kasi katulad niyan, gusto lang nilang harasin si Sara eh. Buksan yung bank account. Bakit si Bongbong hindi niyo pa buksan ng bank account? Ang dami ng ebidensya pointing towards him dito sa anomalya ng ghost projects. Lahat kayo dyan nasa picture. Tahimik.
kay Bongbong. Na paano kayo? Aloy sa bank account si VP Sara. So magandang magkaroon ng disclosure mula sa Anti-Money Laundering Council. Galit po tayo sa nanggagamit. Galit po tayo sa kasinungalingan. Galit siya sa nanggagamit. Galit ka sa nanggagamit o sa gumagamit? If you know, you know. Alam niyo sinasabi ko, mamaya i-discuss natin yan. Galit ka sa adik? Galit siya sa nagsisinungaling. Again, another, if you know, you know. Ibang klase ito si Pa. Ibang klase itong pare na ito. Gamit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Nagbabaluktot ng katotohanan. Of all people, ikaw pa magsasalita nun. Mamaya po ipapakita natin. Walang politika dito. Isa sa ilalim ng Ombudsman Naniniwala kayo sa paring to? Walang politika dyan? Bobo ka na kung hindi mo alam na walang politika yan. sa evaluation ng reklamo Ay! Bobo o bayad? bago isalang sa fact-finding investigation. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Vice President Duterte at iba pang inireklamo. Kung ako kay VP Sara, hindi na ako magkokomento sa mga trolls na to. These people are clowns. Para sa GMA Integrated Ito po, next, gusto ko, may connection tayo doon, papakita natin na yung sinabi ko kanina. Ito, patungkol dito sa pari na ito. At meron siyang binanggit na gusto kong bigyan ng komentaryo. Basahin muna natin. Kung walang tinatago si Sara Duterte, humarap siya. Isa-isahin natin. Basahin natin ang buo. Walang politika dito. Bilang pari ng simbahan, the truth has always been enshrined in the gospel and that is why I'm here. Father Flavi Bato Villanueva. Okay? So, isa-isahin natin. Kung walang tinatago si Sara Duterte, humarap siya. Yan na lang ang laging sinasabi kay VP Sara eh. Kung walang tinatago, humarap siya. Bakit hindi nyo paharapin din yung iba? Pantay lang eh. Father, pantay lang. Dapat patas tayo. Wala kayong pinapanigan. Bilang pare, sinabi mo nga, pari ka, dapat wala kang pinapanigan. Bakit hindi nyo paharapin din? Si Bongbong Marcos. Siya'y pinaratangan na adik. Di kung walang tinatago si Bongbong Marcos, bakit hindi niya harapin ang drug test? Tinuturo siya ni Saldico. Bakit hindi niya harapin kung wala siyang tinatago? Yan ang punto natin, Father eh. Hindi ka naman siguro bobo. Hindi naman siguro bobo yung mga nakikinig sa'yo. Bakit si Sara at si Sara na lang? Diba? Halimbawa, Father, hamunin kita. Dahil dati kang adik. Ako sa tingin ko, adik ka hanggang ngayon eh. Tingin ko lang yon. Ba't hindi ka magpa-drug test? Di ba? Pwede ba yun? Hindi basta-basta ganun yun. Pero pwede kitang hamunin. Gusto mo, dalawa tayo, sabay tayo magpa-drug test. Walang problema. Pa-drug test tayo. Gusto mo, araw-araw tayo magpa-drug test. Kasi kung adik ka, hindi mo kayang matiis na hindi ka magda-drugs. Gusto mo, sabay tayo mag-drug test. Wala namang problema doon. At least ako patas. Hindi katulad nyo na nakaturo lang kayo kay Sara. Diba? Pag ako naghamon, dalawa tayo. Gusto mo nga, sabihin ko rin kay Bongbong Marcos, pa-drug test siya. Sasabihan ko rin si Sara, magpa-drug test. Patas, di ba? Yun yun. Kaya wag mo sabihin walang politika dito. Ginagawa mong bobo yung mga Pilipino eh. Father, taas-taasan mo naman ang tingin sa mga Pilipino. You are underestimating them pag sinabi mo walang politika dito. Ginagawa mong bobo Pilipino.
Ito ang gusto kong pagdiinan. Bilang pari ng simbahan. Mhm. So, he is trying to represent the Catholic Church. Bilang pari ng simbahan, the truth has always been enshrined in the gospel, and that is why I'm here. So, ibig niyang sabihin, yung katotohanan ay galing o nakapaloob sa gospel, sa magandang balita. Kaya ako nandito. Yun ang sabi ni Pa. Kaya ako nandito bilang pari dahil ang gospel ay tumitindig sa katotohanan. Tama ka dyan, Father. Pero meron ka ring mali. Okay? Bakit kanyo? Eto yan. Ano ba ang ibig sabihin ng gospel? Ang ibig sabihin po ng gospel ay magandang balita. Huwag po tayong makakalimot dun. Magandang balita ni Jesus Christ. Iyan po ang gospel. Ano yung magandang balita ni Jesus Christ? Na yung taong makakasalanan, ikaw, ako, tayong lahat na makakasalanan, namatay si Jesus Christ sa krus para pagbayaran ang kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan nating lahat, namatay at nabuhay ulit. Ibig sabihin, He conquered death. Nabuhay muli. That is very important in the gospel. Pinapaliwanag lang po natin. Ang gospel ay nabuhay muli si Jesus Christ. Ibig sabihin, fully paid yung kasalanan natin na kung tayo ay aasa sa Diyos at isusuko natin ang buhay natin sa Diyos kay Jesus Christ, pag tayo'y namatay ay magkakaroon ng habang buhay dahil tayo ay mabubuhay muli sa langit. That is the gospel. Iyan ang dapat ikinakalat mo. It has no connection with BP Sara. No connection at all sa politics na gusto mong itapon sa Pilipinas, sa Pilipino. Gospel is about changing people's lives. Pagbabago ng buhay ng isang tao dahil kay Hesukristo. Dahil pagsuko ng buhay kay Hesukristo. Yun ang dapat itinuturo mo. Yun ang dapat tinuturo ng mga liderato ng simbahan. That is the gospel. Okay? Yan yung gospel, kaya maraming tao nagbabago. Yung dating adik nagbabago, yung dating lasenggo nagbabago, yung dating masamang tao nagbabago, yung dating magnanakaw nagbabago, yung dating sugarol, babaero, etc. nagbabago because of the new life. Namatay kay Jesus Christ, nabuhay muli. Yun ang ibig sabihin, Father. Wala tong koneksyon kay Sara, kay Bongbong Marcos, kay Boying Rimulya, sa Pinklawan, sa pula, sa green, sa DDS. Wala pong koneksyon doon, Father. Kaya ako nanggagalaiti dito. Kung meron kayong political color, that is okay. Karapatan nyo yan bilang tao. Pero ilabas nyo dito ang reliyon. Lalong-lalo na ang gospel. Okay? Walang connection, Father. Okay? So, paano? Pinaliwanag lang po natin kasi baka naliligaw po eh. Wag nating tatabigin ang gospel. Okay, next po. Ito, papakita ko sa inyo. Ito ay para paalalahanan lamang kayo patungkol sa pari na ito. Baka kayo ay napanood nyo na or baka naman hindi. Ganun pa man, ay gusto kong bigyan ng komentaryo. You said that you used drugs for 15 years. Ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po. Nako, si Father. Nagsasabu. 15 years. Nagsasabu. O bago pa mag-shabu. Pari ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Oh, yabang pa na sa... Pari ka na noon? Ay, ito mo makasagot. Siyempre, hindi pa po.
Hindi ka pa pare. Natural po. Natural po, hindi pa siya pare. Eto ha. So, pinagmamalaki niya, nagbagong buhay siya. Yung sinasabi ko about the gospel. Tingnan natin. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit ng Cebu? Father, ako sagutin niyo. Ako sagutin niya. Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16. Grabe! 16 nagsasabon na. Wala pa akong kamuwang-muwang noon. Puro basketball pa ang alam ko sa buhay noon. Wala pa ata akong hilig sa noon, sa chicks. Pero ito, nagsasabo na si Father. 16. Nagbagong buhay ba? Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. 2006. 2006 siya naging pare. How old were you? How old were you? 2006. 31 ho. 31. So, 31. Kailan siya naging pare? Hindi naman siguro 31. Baka mid-20s. So, ano ibig sabihin? Pari na o seminarista, nagsasabo siya. So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na Meron Cebu. po akong tinatawag na relapse. Ayo! Immaculate relapse. Parang yung insertion ni Risa Ontiveros. Kasi tinanong siya kung hindi ba siya pare nung nag-addict. Nahuli siya dun sa questioning ni Bato na dati pa siya 15 years na siya huminto. 15 years ago siya droga, pero huminto na siya. Pero nabuko ni Bato, nung nandoon pala siya sa seminaryo, hindi natin alam hanggang tuloy-tuloy, hanggang pagpapare. O baka hanggang ngayon, nagdodroga pa rin, hindi natin alam. Pero nabuko, to the very least, nung siya, seminarista, hindi pala yun. Di ba tinanong kung nag-a-addict siya nung pare? Sabi niya, hindi. Yung pala relapse. Hindi siya addict nun, relapse. Again, parang kay Risa, hindi yon insertion. Amendments. Mga sinungaling na to. Mambira. Inuulol nyo mga taong bayan. Anong tingin nyo sa taong bayan si Raulo? Para paniwalaan yung mga kagaganyan ninyo. Mr. Chair. Relapse. Relapse. So, hindi siya nagda-drugs noon. Ano masasabi ni Father? Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga hudas Yung mga yung 18 senador, mga hudas. na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Ayo. So, yung mga senador na yon, ay mukhang alagad pero balasuba. Sino kaya pinaparinggan mo dyan, Father? Baka yung sinasabi mo tumama sa'yo. Hindi, ako lang naman. I don't want to judge, okay? Pero kasi, lahat naman tayo naging makasalanan. It's just that may mga nagbago, may mga hindi nagbago. No? Pero if titingnan natin yung pag-uugali ni Father ngayon, ako'y napapaisip, anong sa tingin ninyo? Nagdodroga pa rin kaya ito? Kasi parang the way siya magsalita, parang sunog ang utak. Hindi natin alam kung yun yung effect pa yun nung dati na nasunog na yung utak niya. Nagsasuffer lang siya ngayon. Until now, nagdodroga pa rin siya. Ayokong pagbintangan, pero ako'y napapaisip talaga baka itong pare na ito. Baka lang naman ako'y napapaisip ng droga. Baka mamaya maisip niya, gusto mo baka hamunin tayo ng drug test. Okay lang. Lalaban naman po tayo ng drug test. Hindi sa pinagbibintangan ko ito, mahirap din naman maghusga, pero ako'y talagang napapaisip. Diba? Ay napapaisip sa kanyang gawain. Ngayon, kung magkataong talagang kami maglaban sa drug test, wala namang problema. Kung gusto niya, kung meron siyang mahahanap na nagda-drug test, kung simula't pinakabata ay nagdroga na ako, kung merong ganung klaseng test, ako'y handang harapin yun.
Dahil, hindi naman po sa nagmamalaki tayo, marami rin naman akong kalokohan sa buhay. Ako'y naman ay aminado ro'n. Pero ang pagdodroga ay never. Since birth, virgin. Virgin sa droga. So kung ano tayo, wala namang problema. Laban tayo ng drug test, 'di ba? Pero sana si Father, mag-concentrate doon sa kanyang, ah, 'wag niya nang idamay yung simbahan and yung gospel sa pagkampi niya sa pink. Being a personal puwede ka namang mag-ano kung gusto mo makisawsaw sa politika, 'wag mo na isama yung gospel. Kaya sa akin lang naman 'yun, kasi lihis masyado kaya kailangan ko sabihin 'yun dahil maraming maliligaw po dun, very important. The most important for Christians is the gospel. So 'wag po nating iligaw and isawsaw natin sa politika. That is, ako'y mabanggit ko lang muli, 'yan yung ang pumatay kay Jesus Christ is because of politics. Let's not forget. Kaya 'wag nating isama yung gospel diyan, okey? Next po tayo. Eto po, pag-usapan po natin 'tong anti-dynasty law. Okay? So hindi daw dapat minamadali itong dynasty law na ito. Okay? Pag-usapan natin. Hindi pang optics lang ang deklarasyon ng Pangulo na madaliin ang pagpasa ng 4 na priority bills ng administrasyon kabilang ang Anti-Political Dynasty Bill sa pagpuna ng marami sa inihaing House Bill 6771 ni Presidential Son and Majority Floor Leader Sandro Marcos at House Speaker Bogie D. Ayan. So, hindi daw optics. Yung sinampa na anti-dynasty law ni Bogie D at saka ni Sandro Marcos. Okay? Ako isang-ayon sa ito'y hindi optics. Ito po ay diversion. Hindi yan optics. Okay? Si Bongbong Marcos hindi daw dapat madaliin. Pero ang nagsampa yung anak niya at saka si Bogie D. Si Bogie, bata ni Tambiloslos. Si Sandro, siyempre, anak ni Marcos. 'Di ba? Parang ang gulo, 'di ba? Tapos hindi mamadaliin. Kasi hindi kailangang madaliin. Hindi nga optics. This is just diversion. Hangga't maaari nga mas patagalin natin 'yan, better for them. Kasi nakakalimutan natin yung topic, yung major. Ano ba ang major problem natin? Yung nagnakaw ng insertions, yung dinilibiran ng bilyon-bilyon kada buwan. Yung ghost projects. Yun ang problema natin. Hindi itong anti-dynasty law. Ang gusto nitong anti-dynasty law, iligaw tayo. Nakapwa parehong nagmula sa mga dinastiya, nanindigan ng Malacanang na seryoso ang Pangulo sa pagsusulong ng reforma. Kaya nga po hindi dapat minamadali ang pagsasagawa ng batas. Dapat inaaral. Tamang pagdidebate, tamang pagbibigayan ng kanilang mga suggestion, opinion at saloobin ay dapat nadidinig, hindi minamadali. Pag sinabi nating aralin, ibig sabihin, hindi minamadali. Ayan, kitang-kita na natin di ba? Okay, nakikita na natin kung saan papunta ito. Hindi nga for optics for diversion. Hindi madaliin. Talagang hindi nila mamadaliin. Iisa na ang tono ng mga yan. Bakit kanyo? Kasi yung dynasty law, dati nang meron yan. At pag tiningnan po natin yung sinubmit na anti-dynasty law nitong si Sandro Marcos, parang lalo niya pang binigyan ng kapangyarihan yung dynasty. Kasi pwede ka namang tumakbo bilang magkakamag-anak, huwag lang sa iisang posisyon. So it is as if, bawal kayong tumakbo bawal ang 2 senador, bawal ang 2 congressman sa isang lugar, bawal. Pero kung hiwa-hiwalay, iba-ibang posisyon pwede. So parang sinabi mo lang, indirectly, yes, pwede na ang dynasty. Iba-iba lang.
Binigyan mo pa lalo ng kapangyarihan. Di ba? Kaya nga itong mga ito, these are all drama. Nakakainis di ba? Wala atong koneksyon sa nagiging problema natin ngayon. Half-baked, hindi ganun ang nais ng Pangulo. Dapat maayos at mapapakinabangan. Ito rin ang sagot ng palasyo kung bakit hindi certified as urgent ang Anti-Political Dynasty Bill. Bukod sa certify as urgent lang ang isang bill kung kinakailangan, ang pagkakaroon daw ng iba't ibang bersyon ng bill na ito at ang puna na may loopholes ang ihinahain mismo ni House Speaker ay dahilan kung bakit kailangang bigyan ng sapat na panahon ang pag-aaral dito. Bilang isa ring miyembro ng dinastiya si Pangulong Bongbong Marcos, tinanong natin ang palasyo kung hanggang saan willing magsulong ng reforma si PBBM. Ang pagpapautos ba or rather request na araling mabuti bago magsagawa at maipasa ang batas na ito ay pang-optics lang. Ang pagmamadali sa paggawa ng batas pero kulang, yan po ang para sa optics lang. Kaya alam mo, ayoko na sanang pag-usapan to dahil tayo lalayo sa problema eh. Diba? Kaya lang sinakyan nito ng media. So putok na to eh. Kailangan magbigay tayo ng komentaryo. Nasa media rin kasi. Talagang sasakyan to ng media. Pwede naman sila mag-submit. Bakit? Wala bang nasubmit si Sandro na batas na hindi pinag-usapan? Is this the first time na nag-submit ng batas si Sandro? Di tanong ko lang. Di ba? Unless ngayon lang nag-submit ng batas si Sandro, siguro dahil first time, kaya pinag-uusapan. Pero ba't pinag-usapan to ng pinag-usapan? Bakit? Sinalsal po ng media, pasensya na po sa salita, kasi wala na po tayong magamit na term para ma-explain mabuti kung ano tong ginawa ng media. At alam ng media yung term na yun. At alam ng vloggers yung term na yun. Pag pinatrabaho talaga, pinatrabaho po ito. Para pag-usapan. Pinalaki po ito. Kailangan nilang, again, sorry, hindi naman tayo nagmumurad, but this is kailangan nilang salsalin sa media eh. Para pag-usapan. Makalimot tayo. For us to be distracted. Diba? Hindi ayoko nang gamitin yung word, pero para naiintindihan yung ibig kong sabihin. Ganito po ang ginagawa ng media sa atin. Para malayo tayo sa ghost projects, they have to do something. Kaya maraming lalabas na balita ngayon eh. And then lahat yan, sunod-sunod yung media na yan. Ilalim kasi ng panukala ni Speaker D at Congressman Sandro, tatakbo pa rin naman ang political dynasty dahil ang ipinagbabawalan nito ay ang pagkakasabay ng mga magkakamag-anak sa parehong posisyon. Halimbawa, sa pamilyang Marcos, nakaupo si PBBM bilang Pangulo, si Amy Marcos bilang Senador, si Sandro Marcos bilang Congressman. Diba? So, in short, wala ding kwenta yung sinabmit nito si Sandro. Pwede pa rin. Hiwa-hiwalay lang na posisyon, wag lang kayong magsama. Anong pinagbabawal lang dito? Yung iisa kayong senador, no? Ang tatamaan yung Tulfo, yung Villar, yung Cayetano, yung Estrada. Yung mga ganun na iisang posisyon. Pero pwedeng gawa ng paraan. Yung isa congressman, yung isa congressman sa ibang distrito, yung isa, di ba? So hindi rin natin nasolusyonan tong dynasty law na ito. Paik-ik lang nito si Charis eh. Malambot talaga to. Anong tao na to? Pareha sila nung tatay niya. Yung mga pinaggagawa, walang kwenta. Yung mga pinaggagawa parehas, puro kababawan. Yung mga pinaggagawa nila, yung mga naiisip nilang mga bagay-bagay, walang direct connection sa mga Pilipino. Not even urgent. At sa ilalim ng House Bill 6771, bagaman magkakamag-anak sila, pwede ito.
Kaya para sa mga kritiko, masyado pang maaga para pumalakpak sa Pangulo sa pagsisulong ng reforma. Sa harap daw kasi ng pambabatiko sa malawakang katiwalian na pumutok sa ilalim ng administrasyong ito, tunay na pagbabago ang kailangan ng tao. Yan ang tama. Buti pa si Ivy Reyes, alam. Di ba? Masyado pang maaga para sa dalaki-laki ng problema natin. Pagputuunan nyo ng pansin yung Dolomite. O yung tulay sa Davao. Ang kiinin nyong mabuti. Oh. Next, ito pag-usapan natin. Maganda to. Konektado po. Sa katarantaduhan tong ginagawa dito. Eto, pag-usapan natin itong anti-dynasty law. Okay? So, hindi raw minamadali. So, kaya tama yung anti-dynasty law. Anti, hindi pala A-N-T-I. A-N-T-A-Y. Antay. Antay ng antay. Pag-aantayin lang tayo nitong na kalokohang dynasty law na sinasabi nito si Sandro. Pero pag-usapan natin, anong masasabi dito? Napakaganda, pakinggan po natin yung sasabihin dito nitong si Senator Amy, nakalimutan ko pangalan mo. Marcos ka nga pala kasi. Senator Amy at saka si Senator Barcoleta. Superte yung lumalaking sunog. Hindi ba itong 4 na priority bills ay pamatay sunog? O wala namang, parang sincero naman doon? Ko alam, hindi ko maintindihan yung mga congressman nung nag-meeting tayo sa Commission on Appointments, abalang-abala. Tanong sa akin, seryoso ba yan? Seryoso ba yan? Abala yung mga congressman doon sa anti-dynasty. Kasi alam naman natin hindi papasok tong batas na ito dahil sino mag-a-approve niyan? Hindi mga congressman. Sila nga yung maraming kamag-anak. Even Boji D, ang daming kamag-anak sa politika. Even Marcos, ang daming kamag-anak sa politika. Kalokohan po yan, no? Yung ginagawa nito si Sandro. Dynasty. Sabi ko, ang totoo, nakapag-hearing ako, noon chairman ako, matagal akong chairman ng electoral reform. Nag-hearing kami dyan sa anti-dynasty. Ang totoo, hindi yan ang first time na magkakaroon tayo ng anti-dynasty provision. Ang tagal na yan nasa batas na yan Kaya lang doon sa dulo, merong clause. Okay, papakinig natin mamaya. Kung maalala niyo sa SK, sa Sangguniang Kabataan, meron ng provision na hindi pwedeng kamag-anak, hindi pwedeng anak, hindi pwede yung asawa or apo, at kinakailangan pamangkin, di ba, third or fourth consanguinity or affinity dun sa SK law. Pero sa kagalingan ng Pilipino, nalulusutan pa rin. Talaga naman ang dami namang sa akin walang issue kung magkakamag-anak naman sa politika, basta effective. Ang masama, yung magkakamag-anak kayo, tapos nagsasabuatan kayo sa pagnanakaw. Halimbawa, magpinsang kayo, tapos kayo ang dinideliveran ng pera, hindi maganda yun. Diba? Dapat, yung bilang magkakamag-anak kayo, kayo kagamit-gamit sa Pilipinas. Hindi ginagamit nyo ang Pilipinas. Nauuwi sa definisyon mag-re-resign yung tatay na kapitan, halimbawa, pagkatapos yung asawa ang tatakbong kapitan at yung anak ang tatakbong SK. O dinalusutan na naman. One at a time lang. Ayun, so pareho silang hindi incumbent. Lusot na naman yun. Maraming ganyan sa maliliit na barangay, sa amin, sa mga liblib, sa tuktok ng bundok. Wala namang kamag-anak, walang hindi kamag-anak sa mga barangay na mga 500, 600 lang katao, lahat sila magpipinsan. So hindi naman mabuo yung barangay, yung sinasabing... Ako naman, sang-ayon ako para sa akin. Sang-ayon naman ako dyan sa anti-dynasty law. Wag lang nila i-isolate ang Duterte. Kasi duda rin ako rito Posibleng tatargetin din nila ang Duterte rito. Okay, baka mamaya sasabihin, ang dati nang naging presidente at ang anak ay hindi na pwedeng maging presidente. Baka mapunta tayo sa ganyang usapin. Halata naman Duterte na naman ang tinamaan, no? Kung yan ay seryoso sila, ako isang-ayon din naman diyan. Meron din maitutulong yan sa bansa natin, gawing patas. Pero sa akin lang, wag ngayon.
Dahil kitang-kita naman natin, they are on their full throttle. Todo na po ang gobyerno ngayon para sirain si VP Sara. Baka mamaya sana naman tayo mapunta dyan. Bukod nga sa sinasabi nitong mga ito na ito ay pamatay sunog, distraction, para wag pag-usapan yung baha. Konseho ng SK, hindi mabuo kasi lahat naman sila magkakamag-anak. Tama. So, marami talagang problema yung Dynasty Bill. Kahit gustong-gusto natin maisatupad, ang realidad, ilan ba yung Dynasty? 67% daw ng Kongreso, tama ba? 72 yata. Mas malala. Pagkatapos, Sa Senado yata, mas mataas. apat. Marami, Sa Senado, apat ang magkakapatid. Opo. So, yun. Bilyar, Cayetano, Tulfo, tsaka Jinggoy. Ay, Jinggoy, Estrada. Apat mo, di ba? Apat na Apat. pare. Bilyar at Bilyar, Cayetano, Cayetano. Tulfo, at saka Estrada. Oh, there we go. Ayun. Oho. Hindi ako naniniwalang may papasa Makakalusot yan. kaya sa Kongreso? Sa Hindi ako naniniwala kasi isa ako sa mga naunang mga members ng House of Representatives na nag-file ng anti-dynasty bill. Anti-dynasty. Kung hindi ako nagkakamali, 14 Congress Naipile. o 15 Congress. Alam mo, ang sa O 14th or 15th Congress, so that was 4 years ago, 5 years ago na, wala talagang nangyari dyan sa anti-dynasty law na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kaduda-duda, itong pagpasok ni Sandro, nililigaw talaga ang usapin. At remember, isa sa tinutukoy na arkitekto o mastermind niya si Sandro. So talagang gusto niyang malayo patungkol sa ghost projects. So, maraming sinasabing proyekto ito si Sandro. Kaya nga pinagbintangan pa tong Pork Barrel King. Bakit hindi niya mapakita kung asan yung mga yon? Diba? Kaya hindi natin maalis sa isipan na nililigaw talaga ang usapin tungkol sa ghost projects. administrations. Hindi na agenda sa Hindi committee. yata na kalendaryo, di ba? Isipin mo yung kailangan lang makalendaryo man lang, mapag-usapan man lang. Wala. Alam po ninyo, nung kinalendaryo ko, ang daming nagalit sa akin. Walang yata nag-hearing. Dalawang beses ako nag-hearing. Yung ikalawang hearing, wala nang sumipot. Tapos hindi na nakikiusap sa akin. Galit. Paano ba ito? Ako tinanong ko lang yung COMSEC. Sabi ko, COMSEC medyo nagtagala. Yung anti-dynasty ko matagal na ito eh. 8 months na ako. Binibilang ko eh. Kausapin niyo po si chairman. Ayan, so sinabi niya, kinakausap niya yung COMSEC. Ano sabi niya? Sabi, kausapin yung chairman. O pinasa siya, itinuro siya sa chairman. Bakit naman ka ako? Di ba ikaw dapat ang nag-ano niyan? Hindi ba kinakailangan bang ano eh? Di ba basta kausapin niyo si chairman? Pagkausap ko kay chairman, kausapin mo si speaker. Ayun, tinuro. So nagkakaturuan. So madaling salita, wala talaga, hindi talaga si speaker naman ang kakausapin patungkol dito sa dynasty law na to. Sabi ko, ibang Ibang klase. Pag i-agenda nyo lang, pati si speaker pa rin, guguluhin pa natin. Nakita ko ngayon. Sabi ko, talagang walang mangyayari. Wala sigurong, siguro, nung panahon na yun, siguro ako lang siguro ang nakakaisip na dapat, isa katuparan natin yung sinasabi na saligang batas. Kasi nandun eh. Andun. Sa saligang batas. Kaya naisip ko, para magkaroon ng bisayan at hindi na magtalo-talo. Kasi, totoo yung sinasabi ni Siya Naimi eh. Wala siguro ngayon sa panahon natin ang magle-legislate ng isang batas na labag sa kanilang interes o lalaban sa kanilang interes. Para natin magawa yung anti-dynasty law na yan, kung sakasakali magkakaroon tayo ng pagkakataon na ma-amenda ang Constitution, yung bahagi ng provision na yun tungkol sa yung dynasty, aalisin mo lamang yung phrase na as may be defined by law. Ayun, kasi ito yan. Anti-dynasty law, may nakalagay as may be defined by law. Okay? Kasi nga, kung sasabihin mo bawal ang dynasty sa Pilipinas, tatanggihan niya ng mga congressman.
O, pagka pinalitan na yung buong batas na lang, ang suggestion ni Marcoleta, pwede rin, di ba? As may be defined by law. Kasi, nilagay yung as may be defined by law, kailangan ngayon magkaroon ng batas to support the dynasty law na kukuha po natin. Kasi as may be defined by law eh. So kailangan meron pang batas kung ano ba yung dynasty law, ano ba yung dapat susunod. Pag tinanggal mo na yon, simple. Bawal lang magkamag-anak. As simple as that. Bawal na magkamag-anak. O, anti-dynasty law. Bawal na magkamag-anak sa gobyerno. Yun ang suggestion ni Marcoleta. Tama naman. Ang tanong na ulit dito, nangyayari po. Ito hindi ko mailalayo patungkol doon sa death penalty. Di ba? Kinokontra yan ni Risa. Bakit? Pati siya may kaso eh. Yung pag-plunder, bawal yung death penalty. Ayaw. Hindi yun ma-approvean. Katulad nitong dynasty law, hindi ma-approvean. Bakit? Sinong tatamaan? Sila. Yung mga congressman, yung mga politiko. Ganon din naman. Ang death penalty, sinong tatamaan? Sila din. Yung mga congressman, mga senador, mga politiko. Sa plunder. Paano ma-approvean? Sino mag-a-approve niyan? Sila din. Di ba? So walang patutunguhan niya magpapaikot-ikot. Isipin mo, bibitayin ka. Halimbawa, nag-insert ka, yung pera sa PhilHealth, dinala mo sa iba. Kaya inis na inis ako dito kay Risa Ontiveros, nagmamalinis. Nung sinabing ibalik ng sabi ng Supreme Court, ibalik yung 60 billion dito sa PhilHealth. Tanga! Ikaw pang nagsalitaan yan. Kasama ka dyan sa pumirma dyan na para ialisin yan eh. Tama ba o tamang-tama? Para ilipat from PhilHealth, ilipat sa ibang Isa ka dyan, di ba? Risa, ako yung nagtatanong lang. Di ba pumirma ka rin dyan? Tapos pupuri mo Supreme Court, hugas kamay kang animal ka? Kala mo napakalinis mo? Sabi nga nila, ikaw ang ikaw ang reyna ng insertion. Insert here, insert pa doon. O kaya lang, hindi insertion ng tawag mo, amendments. Di ba? Tama ba? O tamang-tama? So walang mangyayari dyan. Dynasty law. Ang kinakaasar ko lang dito, alam naman nating walang mangyayari. At alam din naman ng Malacanang walang mangyayari. Pero gusto nilang pagtagalin. Anti-dynasty law. Yan ang gusto nila. Kaya hindi madaliin, pagtagalin nang sa ganon, matagal na pinag-uusapan, matagal tayong nakakalimot sa ghost projects. Ganyan po yan. Next po tayo. Ito, tingnan natin. Isa pa tong loko-loko na ito. May sinabi po dito si Claire Castro na ako'y medyo naguluhan talaga. Tingnan nyo po kung kayo ay sang-ayon sa kanya. Pero, sa tingin ko it's about time na siguro hamunin na rin natin or sabihan natin. Ito si Claire Castro, magpa-drug test na rin. Tingnan nyo po ang labi. Tingnan nyo ang labi. Tingnan nyo lang. At tingnan nyo yung sasabihin niya. Okay? Hindi ko alam kung napanood nyo na itong video na ito. Okay? O hindi pa, bigyan natin ng komentaryo. Medyo nakakalungkot po. Ako po yung nalulungkot sa dinadanas ngayon ni Claire Castro. Siya siguro may malaking pinagdadaanan ngayon. No? Unawain po natin dahil bagamat maraming may ayaw sa inyo kay Claire Castro, dapat siguro ay tayo nagiging mapag-unawa din. Pakinggan po natin ang kanyang sasabihin. Sa Konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado, lahat ay konektado at mas mabilis ang serbisyo. Sa Konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang iwanan. Walang konektado. So walang konektado. Sa Konektadong Pinoy, walang konektado. Lahat ay konektado Lahat kay konektado. Walang at iwanan. mas mabilis ang serbisyo.
Obserbahan nyo yung labi. Sa konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado, lahat ay konektado at mas mabilis ang serbisyo. Ayo, hindi pa naman humingiwi, no? Hindi pa. Pero alam nyo, ako hindi magugulat, ha? Baka pagtagal-tagal, because of the pressure sa kanyang buhay. Dahil parang medyo, hindi nyo napapansin. I mean, abogada to, ha? Abogado to. So, ako, tingin ko sa abogado talagang mataas, eh. They are super intelligent. They are, binigyan sila talaga ng talino ng Diyos. Hindi nila kakayanin yan ng sila lang. Talagang matatalino abogado. Parang ang layo na ni Claire doon. Hindi nyo nakikita. Ha? Ito na lang pinagsasabi niya, medyo Totoo bang sinabi mo yan o edited? Ako basta nakita ko lang ito eh. Pero kung ito ay totoo, Claire, kung totoo ito sinasabi mo, ako hindi magugulat. Na balang araw, gaganon na bibig niyan. Kasi hindi ito, ang tanong, halimbawa, meron siyang kaibigang mataas. Mataas ang posisyon. Or asawa ng mataas ng posisyon. Inalok siya ng droga. Sa tingin ninyo makakatanggi si Claire? Ako yung nagtatanong laang. Sa tingin ninyo makakatanggi ito? Ako yung napapaisip na rin. Medyo parang nasusunog na rin yung kanyang utak eh. Hindi ko talaga, alam mo, inisip ko ano ba ibig niyang sabihin sa konektadong Pinoy ay walang konektado, lahat ay konektado. Di ba? Ang gulo eh. Sa konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado, lahat ay konektado at mas mabilis ang serbisyo. Kasi yung gulo ng pagsasalita ni Bongbong Marcos, yung hindi mo na maintindihan, ano ba ang pinatutukuyan? Asa na ba ang topic natin? Na-experience yan kay Bongbong Marcos? Asa na ba yung topic natin? Bakit parang iba na? Diba? Parang ganyan na rin si hindi nyo ba napapansin niya kay Claire? Parang iba na yung topic. Bakit napunta tayo dito? Napunta tayo kay Duterte. Parang naiiba, di ba? Oo. Ang inaantay na lang natin kay Claire ay yung yung ganon, yung yung di ba si Bongbong nagsasalita ng ganon, Oh, yan yung next na antayin natin kay Claire. Pangalawang nga antayin natin kay Claire, yung ngiwi. Di ba? Sinabi nga niya positibo ang Pangulo. Sa kanya galing yun. Sinabi niya yung positibo ang Pangulo. Pag ito at nagniwi-ngiwi na rin ang bibig, positibo na rin to. Delikado, positibo to. So antayin natin, bigyan pa natin ng lalo na pagka medyo mataas na ang pressure. Diyan makikita yung mahihina sa droga. Kasi bibigay yung mga yan eh. Diyan lumalakas ang tukso. When the pressure gets tough, tingnan natin, hindi naman sa minamaliit natin siya, abangan natin, ha? Next. Ito po, pag-usapan natin, meron sinasabi, itong si Senator Marcoleta at si Amy Marcos, na si Bato raw ay hindi nagtatago. So, kasama si Guanzon? Asan si Bato? Pag-usapan natin, ha? Wala nang choice si Bato, hindi na mahanap. Ayun na. Tapos si Jinggoy. Ewan, di ko Naku, maganda yung tanong ni Marcoleta. Hinahanap ba si Bato? alam. Sabi, alam daw kung saan nasa Pampanga daw Nakita na rin kung saan eh. Opo. Di ba sinasabi ni John Vic, nung magkapatid na Rimulya, alam nila kung asan si Bato. Nasa Pampanga daw. Ako, napapirma ko doon sa Minority Report eh. Ganun ba? Kaya nga sabi ko sa Anim kaming nakapirma. Nakapirma. Kasama ba si Senador Bato doon sa anim po? Sa pumirma? Opo. Bigay mo nga sa akin yung aking... yung aking... So sa madaling salita, kung nakapirma si Senator Bato, hindi siya nagtatago. Tama po ba? Kung alam ng magkapatid na Rimulya kung asan si Bato,
Hindi nagtatago si Bato. Tama po ba o tamang-tama? Ay bakit sinasabi nagtatago? Eh anong dahilan? Kung siya man ay nagtatago pero hindi nagtatago. Ito ba'y konektado o hindi konektado? Pambihira, nagiging ako si Claire Castro. Tingnan natin kung ay konektado ay hindi konektado. Ano yan? So, totoo pala na talagang alam kung saan. Cellphone. Mamaya, para ipakita ko yung, sige nga yung po, sige. pirma niya. Oo. Oo, lahat kami Hindi pumirma. nagtatago yun. Oo, andyan lang yan. Ay, hindi ko maintindihan. O di, naniniwala sila, si Marcoleta at saka si Amy, andyan lang yan, hindi daw nagtatago. Bakit yung ICC warrant, kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas? Yun nga. Eh, sabi na, andyan. Sabi naman ng isang kapatid, wala daw. Ano ba talaga? Yun ang tanong. Kung may warrant, bakit hindi ilabas? Anong sabi nila? Wala yung warrant. Eh, ba't sinasabi ng Remulla ay mayroong warrant? Bakit? Mamaya, sagutin natin. Nasa telepono daw. Sa telepono, gano'n na Hindi, naman. pero- Pareho ng Presidente Duterte. Parang issue pinakita dyan, lang ganyan. Kinakailangan na si Sen Amy tatayo. Alam ko tatayo siya yan. Opo. Isang araw, siguro mga Lunes o Martes. Pagka pa naglabas ng warrant of arrest ang ICC, mandatory ba na isusurrender mo na ang isang opo. mamamayang Pilipino? Wag na yung senador. Kahit na hindi senador. Kahit na tindera lang sa palengke. Bakit? Ibig mo sabihin na yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa? Yun ang sinasabi nating napakalaking problema. Sa full eksakto, yan yung natagal na nating ini-explain sa katarantaduhang ginawa nilang pangingidnap kay Presidente Duterte. Kahit ba may warrant of arrest yung ibang bansa, hayaan mo sila. May warrant of arrest yung ICC. Dapat yan, padadaanin mo muna sa korte. Nino? Ng Pilipinas. Saan? Sa Pilipinas. Kaninong korte? Sa Supreme Court. O kung saang korte man. Ibig sabihin, hindi yan po pwede yung ginawa ni Torre. Hindi, mali po yung ginawa na yun. Kaya ako naiinis, kayo lintik kayo mga pinklawan. You know, lalo na yung mga abogado nyo, you know mali yun. Kayo mga alagad ng batas, alam nyong mali. Kayong mga abogado, alam nyong mali. Hindi dapat bibit-bitin. Kung kami ng ordinaryo Pilipino, kahit may warrant of arrest sa ICC, hindi kami pwedeng bitin doon basta-basta nang hindi humaharap sa korte. All the more yung dating presidente. Yun po ang issue doon. Wala namang issue kung gusto nyo eh. Paharapin muna natin sa korte. Ano pong tawag doon? Due process. Pag inalis mo na ang due process sa Pilipinas, martial law po yan. Pwede ka nang huli dito, huli dito, huli dito, huli dito. Wala na. Wala nang warrant. Wala nang dadaan pa sa korte. Pambihira tong mga to. Oh. Yun ang dapat nating mapag-usapan din sa Hindi Senado. po pwede yun. Yung nangyari kay Presidente Duterte, hindi dapat maulit. Kasi labag Kaya nga sinasabi ko, yung Supreme Court dapat magsalita ng mabilis eh. Kasi pagkatapos ni Bato, isusunod si Bongo at isusunod si Sara. Ngayon, kung magbabagal-bagal ang ating korte, baka mamaya, nandoon na sa ICC yung 4, saka sila maglalabas. talaga sa ating saligang batas, wala nang tataas pa doon. Kahit international ek-ek pa yan. Mas mataas talaga yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Siyempre. Yung due process, syempre. At Pilipino yan eh. Kung Pilipino, syempre, kailangan dadalhin muna sa korteng Pilipino. Kung makakuha sila ng warrant of arrest, ayun. Pero kung wala pa, walang visa yun. Nasa korte natin na kilalanin o di kilalanin yung mga warrant na linalabas na galing sa labas. Tama. Oh, di ba? Dinisrespect nyo talaga ang Supreme Court dito. Dinisrespect nyo yung dating presidente. Ang laki ng nagawa mong kamalian, Torre. Kung hindi ka man managot
sa batas ng Pilipinas. Hindi ka makakaligtas sa batas ng langit. Tama-tama, nung nakaraan, di ba, so natalakay natin, na naglabas na ng Ruling, ang Supreme ruling Court. ng Supreme Court tungkol sa bagay nito. Di po ba, Superate? Yes, ang sabi naman na wala pang issue, wala pang injured party, wala pang maski ano. Kaya dinismiss yung kay Bato. Yun ang intindi ko eh. Kasi premature eh. Wala Premature pa daw. namang, wala pa nahuli. Wala pa question na yung huli. yung Oo. Wala tinitiar pang ko. maipakita Opo. yung ICC. Dapat may mahuli na halimbawa, may nahuling butiki halimbawa. Para meron ng actual case. Actual Wala controversy. pang Doon kaso natin eh. matetes kung talagang kakasa ang Supreme Court. Kasi kung ako yung Chief Justice ng Supreme Court, teka muna. Bakit? Mas mataas ba yung legal system o yung ng ibang bansa, ng ibang bansa kaysa sa atin? Hindi naman ako papayag sa ganyan kasi meron tayong saligang batas, sasabihin niya. Opo. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Bigla mong isasakay na naman sa kung anong nangyari. Sabi nga ni Sen. Naimi, uulitin mo na naman yun. Samantala kung tutuntunin mo mismo, yung mismo provision ng Rome Statute, kung sino man, halimbawa talagang nakapag-issue na ng warrant of arrest, Opo. makikialam pa rin yung yung judicial authority ng domestic court eh. Kasi Kaya malaki pong problema natin. So sa akin lang, wag na antayin ng korte na matangay na naman si Bato, 'di ba? Pero ang nakakapagtaka rito, balikan natin yung usapin kanina. Kung hindi naman nagtatago si Bato, 'di ba? According to Marcoleta, baka malay natin kasama ni Bato si Guanzon. Malay mo namamasyal sila sa Rockwell, 'di ba? Ay hindi mo alam, malay mo kasama ko rito. Kasi hindi naman daw nagtatago. Malay mo kasama ng Banateros si Bato, 'di ba? Malay mo kasama nitong dalawang senador si Bato kasi hindi nga nagtatago. So bakit may warrant? Kahit naman sila Rimulya, alam nila kung asaan daw, nasa Pampanga. So ba't pinaiikot tong may warrant? Sa tingin ko rito is another diversion para pinag-uusapan si Bato. Kasi wala talagang, hindi nagtatago, pero syempre kailangan din manigurista ni Bato. Hindi siya darating doon sa Senate. Pero pumipirma. Pero alam daw nila kung nasaan si Bato. So ano ba talaga? Konektado o hindi konektado? Pambihira, napunta tayo kay Claire. Ganyan-ganyan yung sinasabi ni Claire, ang gulo-gulo. Konektado, hindi konektado, sa konektado. Nagtatago pero hindi nagtatago, pero nagtatago pero alam nila kung nasaan. Again, isa na namang balita na nalalayo tayo sa usapin. Asa na yung mga lintik na magnanakaw? Kailan nyo gagalawin? Bakit nawala na yung blue ribbon? Yan ang dapat kinakalampa. Kailan kayo mag-iimbestiga blue ribbon? Hindi ko po sinisisi si Marcoleta at ako'y bilib nga sa ginagawa nito. Tinutulungan natin si Marcoleta, kalampagin niya mga yan. Isipin nyo kung wala si Marcoleta. Wala na yan. Tapos na yung issue dyan. Yung blue ribbon nga, ginawa ni Lacson pink ribbon. That's how powerful they are. Naging pink ribbon. Di ba nalayo tayo sa usapin? Ang daming inaasikaso ng gobyerno. May dynasty, may Bato, may konektado, may hindi konektado. Saan na tayo napunta? Huwag po tayong makakalimot, ha? Hanggang baon natin, hanggang Christmas break. Ang nagpapahirap sa Pilipino, yung mga lintik na adik na yan. Ang nagpapahirap sa mga Pilipino, yung mga lintik na mga politikong magnanakaw na yan. Yung napakaraming ghost projects. Yung mga napakaraming flood control projects. Diyan yan eh. Yung flood control projects, diyan ang pinagmula ng nakaw.
Yan ang usapin ngayon. Sino-sino yung maraming flood control projects ng mga congressman? Sinong mastermind yan? Huwag po tayong lalayo dun. Mga kapwa ko Pilipino, yan ang nagpahirap sa atin. Next po. Napakaganda nitong sinabi ni Attorney Guanzon. Talagang matalino ito si Guanzon. Okay, napakatalino nitong abogado na ito na nakita niya ang problema. At mayroon siyang nakikita na ako'y sang-ayon. O, sabi niya, kung ako sa mga Revilla, Tolentino at Barsaga, mag-usap-usap na kayo dahil iisa-isahin na kayo ng mga Rimulya dyan sa Cavite. Okay? Ito'y nakita ko lang sa Facebook. Ito hindi natin alam. Ha? Kung ito'y may katotohanan. Pero, ako'y naniniwala sa katagang ito. Dahil nakikita na natin, talagang pinag-iinitan na. Di ba, napag-initan na nga ito si Barsaga. Oh. Ngayon naman, pinag-iinitan na rin ang Revilla. Pero sinasabi ni itong si Boying na ito wala pang makitang kaso or ebidensya para sampahan itong si Tambaluslos. Itong si Martin Romualdez. Diba? Ay sinong inuna nila? Ang Revilla. Oh. Bakit? Kalaban dyan sa Cavite. That's hitting two birds in one stone. Napagbibigyan na nila yung adik sa palasyo. Napapagbigyan pa nila yung kanilang political ambition. Dahil ang balita nga natin, itong anak ni Boying Rimulya ay walang binatbat sa anak ni Bong Revilla. At sila ang magtatalo dyan as governor. So talagang alam naman natin ang issue dyan ng Rimulya at Revilla. Talagang napunta na. Tanungin nyo mga taga-Cavite, talagang mas gusto nila ang Revilla dyan sa Cavite. Oh. Di ba? Kaya dapat mag-usap-usap na kayo. Kaya nga malaki ang problema ko sa pagiging ombudsman nito si Boying Rimulya. Isipin mo, ang anak niya ay politiko rin. Diba? Ombudsman ka, tas may anak kang politiko. Siyempre, meron kang may political interest ka. Magagamit mo yun. Tapos saan mo irereklamo yung mga kalaban sa politiko? Katulad ni Bong Revilla sa kanya. Diba? Anong klase ito? Anong klase ito? No? Kaya napakaganda nitong sinabi ni Attorney Guanzon. Kung ito'y talagang kanyang sinabi, meron siyang nakikitang baho. Yung nakita ko, yung nakikita niyong lahat dyan sa Cavite, or yung lahat ng nakikita ng mga Pilipino, dyan, nakita din ni Attorney Guanzon. In short, it's very obvious, it's public knowledge na talagang naninira ng political enemy itong mga Rimulya. Gagamitin nila ang kapangyarihan nila dahil katulad sila ni Bongbong, hindi kayang lumaban ng patas sa eleksyon. Gagamitin nila ang panggigipit dahil hindi nga, di ba? Katulad kay Sara, hindi na matalo ni Bongbong yan. Kaya ini-eliminate si Sara, same thing. Ini-eliminate ang Revilla. Ang ganda ng sinabi nito si Attorney Guanzon. Next po tayo. Ito po, pag-usapan natin itong sinabi ni Mon Tulfo. Inano niya to sa kanyang page. Sabi niya, Ramon Tulfo responds to Chelsea. Hindi ko alam, Ilore ba to? Hindi ako mahilig sa mga artista. Claims in viral post. Inuulit ko, kung totoo ang sinasabi ng babae, if you ask me, she's not even worth 5,000. Aray nako. Ang pogi mo, Mon Tulfo. No. Bigyan natin ng komentaryo yan. Ibig sabihin niya, kung totoo, according to Mon Tulfo, kung totoo yung sinasabi ng babae, kung totoo, okay? Hindi man lang siya worth 5,000. So, in short, kino-confirm din ni Mon Tulfo, bibilhin niya rin yung babae, hindi lang 5,000. Posibleng 3,000 lang or 1,000. Pero in short, gagawin niya rin. Di ba?
bibili niya rin yung babae. Ah. Kasi kung totoo, yun ang sabi niya, hindi siya worth 5,000. Oh. Ano pinapatunayan niya? Pareha silang manyakol. Ganun yun 'di ba? Oh, hindi lang nga 5,000. Nangunguripot. Ano pinatunayan niya? Manyakol din siya. Kuripot or hindi niya type yung babae, mas mataas ang standard niya dun. Hindi yan ang type niya na babayaran niya ng 5,000, siguro 3,000. Baka gano'n ang kanyang ibig sabihin kasi napakalinaw naman, hindi siya worth 5,000. So, wala siyang napatunayan dito. Gusto niya insultuhin yung babae pero lumalabas yung puso niya. Gawain niya rin. Hindi lang siya gagastos ng ganong kalaki. Di ba? Pero ito yan. Kasi napanood ko yung sinabi ni Ben Tulfo. Huwag ka na makisawsaw. Nakikisawsaw ka eh. Sabi nga niya, kuya, kung issue namin, kami yung magtatanggol sa amin. Huwag mo na kaming ipagtanggol. Nakikisawsaw ka eh. Kaya naman kasi pinagtatanggol niya si Rapi Tulfo dahil gusto niya makisawsaw. May pangarap din to. Gusto rin nito maging senador. Kung bagat sa magkakapatid siya kasi ang kulelat eh. So, kailangan sausawan niya yung issue. Di ba? Kaya na mahirap eh. Pag hinog sa pilit, hindi talaga uubra. Ngayon, hindi naman natin alam kung talagang gawain niya ni Rafi. Pero isipin mo, yung programa mo, inaayos mo yung mag-asawa. Di ba? Marami siya diyang isyong kabit, isyong mag-asawa, pinakikialaman ni Rafi. Kung totoo to sinasabi nitong babaeng to, isipin mo, ikaw mismo, sinisira mo yung asawa mo. Di ba? Yung inaayos mo sa programa mo ay isa ring gawain mo. How hypocrite is that? Next po. Ito naman, yung kanina, pari naman ang tumitira dito kay BP Sara. Ngayon naman, kasamang palad, pastor naman. Pambira to mga to. Okay, pag-usapan natin. Sabi niya, napakadetalyado ng mga kwento ni Madriaga. Kailangan nating malaman kung tumanggap ng pera si BP Duterte sa mga pogo at drug lords. Sabi yan ni Benny Abante. Una, Mr. Abante, talo ka. Hindi ka nga nanalong congressman eh. Magkaroon ka ng kahihiyan sa balat mo. Kung hindi dahil kay Garcia, hindi ka uupo. Sa bagay, kailangan mo magbayad ng utang. So, ipinanalo ka, ipinaupo ka ni Garcia na may utang na loob kay Bongbong Marcos or kay Tambaloslos. So, yung kalaban, nung magpinsa, kailangan mong harasin. Ayan na. Paano napakadetalye yung sinabi ni Madriaga? Doon na nga lang sa edad na naging kaklase niya ito si BP Sara. Elementary pa lang si BP Sara nung panahon na yun, 1991. Doon pa lang, sabit na. Paano naging napakadetalye? No? Sana medyo nagkaroon ka naman lang ng kahiyan. Diba? Talo ka na eh. Manahimik ka na kasi doon pa lang sa pagkakatalo mo, nagsalita na taong bayan. Dapat natututo ko sa mali mo. Kaya ka natalo kasi hindi nila nagustuhan yung tayo mo. Ano bang tayo mo? Harasin ang Duterte. Harasin ang mga vloggers. Exactly, kaya ka natalo. Tapos, ganyan pa rin ang gagawin mo ngayon. Kung hindi ka naman 1 kilong tanga, dapat nagbabagong buhay ka na. Binabago mo na. Dapat alam mo kung bakit ka natalo. Tapos, sa susunod, tatakbo ka na naman. Tapos, matatalo ka na naman. Tapos, aasa ka na naman sa COMELEC para makaupo ka.
Huwag mong iasa sa iba yung success mo. Yung alam mo nang mali, huwag mo nang gawin. Inaasa mo pa eh. Ang bira ka, oh. Itong mga taong ganito, hindi natin maintindihan. Maraming salamat po doon sa mga nanood nito. Sana po ay nakakasubaybay kayo ng aking mga vlog simula't simula hanggang sa matapos. No? Muli po tayo nagpapaalala lang na napakalaking tulong po kung ilalike nyo po itong video na ito. At magsasubscribe po kayo. Sabi ni YouTube, more than half ng mga manunood ni Coach Oli, muli tayo nagpapaalala. Konting lambing. Libre naman po yan. Subscribe dito sa channel Coach Oli News PH. Maraming salamat po. God bless everyone.